Ayoko na talaga. Ilang beses ko bang kailangang paulit-ulitin sa'yo, Rico? Ayoko na. Kasuhan na lang kaya kita, baka sakaling tigilan mo ko. Unang beses na nag-away tayo, sinaktan mo na agad ako. Bago pa lang tayo nun. 5 months? Napatawad kita. Kasi, syempre, bago pa nga lang tayo. Kind of, gusto pa kitang bigyan ng benefit of the doubt. Pero sa pangalawang away natin na malala, nang dahil lang hindi kita na-update na night shift na kami sa team, kung ano-ano na ang pinagsasasabi mo sa akin, sinukat mo, pati pagkababae ko. Dun pa lang, kumota ka na. Nanahimik ako. Minabuti kong hintayin ka na lang kumalma kung kailanman pwede na tayong mag-usap ng maayos. At that time, hindi ko na alam kung anong takbo ng utak mo, kaya kahit 2 weeks pa tayong walang kibuan, okay lang sa akin. Actually, mas pabor. Ang gaan ng feeling, ang gaan sa isip. For once, nakikipaghiwalay na ako. Kasi di na pagmamahal ang nararamdaman ko sa'yo, kundi puro na lang takot. Sabi mo, ayaw mo. Tapos lagi kang pumupunta sa bahay namin ang hating gabi at parati kang lasing. Hindi ka na nahiya sa mga magulang at kuya ko. Swerte mo, mababait pa sila sa'yo, pati ang kuya ko. Kung ako lang masusunod, gusto na kitang ipakaladkad hanggang sa barangay hall namin eh. Pero ayaw kanilang kantiin. Maski nga lapitan. Kasi baka raw di ka na nila matansya pagkaharap ka na nila. Sa isang taong pinagsamahan natin, parang napakaraming nangyari na mas lamang ang masasakit at nakakatroma. Sana maamin mo yan sa sarili mo. Kung gusto mong tulungan ang sarili mo at magkaroon ka ng maayos na relasyon in the future, tingin ko kailangan mong mag-seek ng consultation sa mga expert gaya ng psychologist, gaya ng dati ko pang nire-recommend sa'yo. I'm sorry pero hindi na kita kayang samahan at this point dahil kailangan ko ring iligtas yung sarili ko mula sa'yo. Ibang-iba ka pag sinusumpong ka ng topak mo. Sa ngayon, healing ang kailangan nating dalawa mula sa isa't isa. Sana mahanap mo yung courage na tulungan ang sarili mo. Habang ako, hahanapin ko yung mga sagot kung bakit ko kinailangang pagdaanan ang lahat ng ito sa tao pang minahal at nag-iisang pinagkakatiwalaan ko ng puso at sarili ko. Yan po ang love note ni Jody para sa kanyang jowa. Rico, ano nangyari sa'yo? What happened, Rico, my man? Come on! Alam nyo, mga kapatid, yung case ni Rico, basing on Jody's love note, I think baka meron siyang schizophrenia or baka meron siyang, although I'm not an expert, pero alam niyo naman meron din tayong meron din tayo pinagdadaan ng mental health issues. So it's either baka meron siyang schizo o baka naman bipolar siya o meron siyang anger issues. Meron ka bang kaibigan o kakilala na okay naman kayo nag-uusap tapos bigla na lang bubuga na lang ng apoy? Yan ha. Yung hindi naman dapat iinit agad ng ulo, pero para sa kanya malaking issue na yun. Sabi, nagbubuga na agad ng apoy, pati ilong, 'di ba? Lumalabas yung apoy sa galit. Kung para sa'yo, medj lang or hindi naman talaga kabuga-buga ng apoy, pero sa kanya talagang iba na ang level. Nasa 20th floor agad yung galit niya. So malamang ang iyong ex na si Rico ay may anger issues, and tama ka naman, Jody, na kailangan nga siguro aminin niya sa sarili niya na
kung ano man ang issue niya, and he should seek help kung hindi man sa psychiatrist, maybe sa psychologist, para malaman din niya ano ba itong ugali kong ito. Pero yun nga kasi, Rico, kung nakikinig ka, I know that aside from courage na sinasabi ni Jody, it also takes one person to accept. Acceptance is also one of the keys for you to become a better person, lalo na kung meron kang mental health issue. Kasi marami yan hindi mo naman sinabi porket may mental health issue ka, buang-buang ka na, hindi yun ganun. Marami yan. Alam nyo, isang araw, nung nagpa-check up ako na-bring up ko to sa psychiatrist ko, who also happens to be my neurologist, and I said, alam mo Doc, okay lang ba sa'yo isang beses i-guest kita para mag-usap tayo ng on-air yung mga iba't ibang klaseng mental health issues na kinakaharap ng maraming Pilipino ngayon na in denial pa rin. Sabi niya, sige, game ako dyan. If it's for awareness, sige. So one of these days, yayain natin ang ating psychiatrist on air para makipag-usap siya sa atin. Pero yun nga, Rico, hindi ka magiging mas maayos kung hindi mo tatanggapin sa sarili mo. If you will not acknowledge to yourself na siguro nga meron akong issue, siguro nga meron akong problema, baka nga tama si Jody that I should seek professional help. Kasi yan po yung unang step. Kapag natanggap mo sa sarili mo, kapag hindi ka na in denial na, hindi, kulang lang ako sa tulog, gutom lang ako kaya ako nagkaganito. Kaya lang kasi Rico, sana, hindi mo naman, hindi mo ibinaling lahat ng anger mo kay Jody. She is your girlfriend and not your punching bag. She is a person na marunong din masaktan, physical, emotional, and mental as well. So, I guess, hindi rin naman deserve ni Jody yun na itrato mo siya ng ganun. Diba? Kaya siguro nagsusumigaw din tong si Jody ng ayoko na. Pagod ni. Habang maaga, 1 taon pa lang, o di bail out na si Lola. Diba? But if you still want him back, I guess, 'di ba? Baka kailangan din yung part of your share would be maybe, 'di ba? Seeking professional help and accepting to yourself that there is an issue. There is something wrong. Kapag ka natanggap mo na yan at hindi ka na in denial, mas magiging madali ang lahat. Kasi sometimes, hindi naman gamot ang solusyon. Kapag nagpa-check up ka, kapag nag-seek ka ng consultation, hindi naman agad-agad gamot yan. Minsan may therapy lang, minsan daldalan lang kayo, may parang debriefing, counseling, maraming mga methods kung paano mawo-work up yung issue mo on anger and probably on hitting. Yung nagbubuhat ka ng kamay lalo na sa isang babae. Kung ako lang to si Jody, alam mo ginawa ko dito, ni-report talaga kita sa Women and Children's Desk. So Rico, mag-iingat ka rin sa mga future relationships mo kasi baka mamaya ito si Jody mabait pa. Kasi mahal ka niya. Paano kung yung naging susunod mong jowa kapag hindi mo naayos yung anger issue mo or yung issue mo, ipapulis ka. 'Di ba? So, kaso na agad yun. So, anyways, Jody, ako naman, siguro nga kasi hindi mo na kaya. So, doon tayo sa road to your healing. Yan. Sa yung road to healing. Doon tayo. Hindi mo alam kung bakit mo pinagdaanan ang nangyari sa iyo ngayon. I guess, time will only time will reveal kung bakit yan nangyari sa'yo.